Hello mga mare, another day, another mini vlog. So eto na nga mga mare, continuation ng aming pinapagawa noon dito sa resort. Hindi ko na ito na-upload dati kasi naging busy talaga. Kaya ngayon, itutuloy ko na ang pag-share sa inyo. Eto ngang si Atid, ginagawa niya ngayon yung hagdan, nilalagyan ng tiles. At itong tiles na ito, pinili talaga namin mga mare ng mabuti kung anong kulay yung babagay sa overall look. Habang yung iba naman ay nandun sa itaas, kinakabit na yung mga ilaw na binili ko online. Malaki talaga ang natitipid kapag sa online ka bibili mga mare. Pero masasabi ko lang, kung may extra ka naman na budget, mas okay din minsan bumili sa physical stores. Medyo mahal nga, pero mas matibay at mas mahaba ang buhay ng gamit. Tapos umalis muna kami mga mare para tumingin ng aircon na ilalagay sa second floor. Medyo malaki kasi yung area, kaya pinapa-estimate muna namin kung ilang HP ang kailangan para malamigan talaga ang kwarto. Kinabukasan, bago pumasok ang workers, kinausap ko muna yung nagpipintura. Pinakita ko yung napili kong kulay para sa second floor. Ako talaga mga mare, hands-on sa lahat. Mula kulay ng pintura, design, layout, lahat yan nilalagay ko muna sa computer para makita ko kung okay ba ang itsura. Kasi nga sa totoo lang, ang hirap magsisi sa huli kung pangit pala tapos wala ng budget sa pampaayos. Yun ang kagandahan kapag involved ka. Kita mo agad kung may gusto kong baguhin o idagdag. Eto naman mare, yung kama namin na pinapagawa kay Ati. Si Daddy ang tumingin online ng design na pwede i-customize, sofa na, kama pa. Kasi ang iniisip namin kapag tag-ulan at wala masyadong guests na maliligo, pwedeng gawing mini events place yung second floor. Kaya kung may event, sofa mode lang siya, hindi na kailangang ilabas pa yung kama o mga foam. At eto na nga, sa gabi, nakabit na yung mga ilaw, tinesting namin ni Daddy, magkaraoke kami para marinig kung may tunog ba sa labas at feel din namin kung ano magiging experience ng mga guests kapag nandito sila at magpa-party sa itaas. Kapag nagpapagawa ka, okay talaga yung hands-on ka. Hindi kailangang perfect, basta involved ka, mas may control ka sa outcome at mas naiiwasan yung gastos at sakit ng ulo sa dulo. At kung may budget ka, piliin na lang yung quality. Pero kung tipid mode, planuhin lang ng maayos para sulit pa rin. Yun lang mga mare, kita-kits sa next mini vlog. Bye!